Honesty is such a lonely world. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. May kilala mo ba kayong honest na tradisyonal na politiko? Ngayon, noon, ha? At magpakailanman. Politiko na kaya po ninyong panghawakan ang kanilang mga salita. Ha? Para huwag tayong maguyo, mauto. Ano nga ba ang dapat nating gawing takalan, sukatan, timbangan para matumbok natin kung ang kanilang mga pinagngangawa ay mga sloganeering lamang, pangguguyo, panguuto na merong elemento ng panluloko at panggagago. Opo. Madalas po natin madinig sa mga politisyan na pangako sa iyo ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig. Yung pala ginuguyo at inuuto lamang po tayo. Ano po? So yan po ating ikilatisin sa episode po na ito natin pinamagatang sa ating palang century series, Journey to Democracy. Kasi ilang siglo na po ito eh. Ilang siglo na pong naglalakbay tayong mga apo ni Lapu-Lapu. Ilang siglo na. Simula pa po nung tayo sinakop ng mga Kastila hanggang sa mga oras na ito. Patuloy po ating paglalakbay patungo sa isang umaga kung saan tayo naman ambida. Tayo mga Isapwera naman ambida. So pamagat po na ating century series ngayon, plataforma versus pera-perang politika. So tayo po ay maglalakbay. Patuloy na maglalakbay hanggang sa dumating tayo sa isang umaga kung saan tayo naman mga Isapwera ang bida. Tayo naman ang magpapatakbo sa gobyerno like hell. No more! Hey, good morning ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% Isapwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Pero bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan sa 2028. Pahirit po muna ng konting suporta para sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Like, share, at syempre, mag-subscribe na rin kayo sabay pindot ng notification bell para pag may bago po tayong uploaded na video or nag-live streaming po tayo, updated po kayo. Ano po? At syempre pa, pag-share sa ating mga kapatid, kamag-anak, kakilala, kaibigan, maging mga kaaway. Gamitin po natin ang social media. Dumadagundong po ngayon ang ating boses sa social media. Maraming salamat kina Bill Gates, kina Zuckerberg. Ano ang pangalan ni Zuckerberg? Mamaya maalala ko yan. Zuckerberg. Opo. Siyempre yung creator po ng Facebook. Ano po? Si Mark. Malapit ka na maalala. Diba? Well, anyway. So, mahirit po. Napakalaking ambag na po yung pong inyong pag-like, share, subscribe sa ating Juror Advocacy YouTube
channel. Ano po, Mr. Juror, Kitkilatis Lagari po inyong lingkod, PhD, Mark Zuckerberg pala, no? PhD, Public Administration, Honores Causa. Ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po yung level up o kumbaga pagpapatuloy po ng tunay na diwa, tunay na dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Ang pagtatatag ng malayang bayang demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan. Sinasangguni yung pong mga sovereign people sa mga paggawaing bayan at sa mga batas na dapat na ipaiiral, ano po, powered by hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Ito po ang missing link kung bakit ang ating demokrasya ay hindi po tunay. Huwad po. No? At ito ay 133 anyos ago pa. No? Alam na ni Gat Andres Bonifacio, kaya kanyang hinikayat ang ating mga ninuno na samahan siya sa buwis buhay na himagsikan. Alam yun? Buwis buhay na, pero sinamahan siya. Alamin natin kung bakit. Po. So, tara na. Kilatisan na po tayo. Po. Sloganeering equals pang-uuto, pangguguyo equals elemento ng panloloko, panggagago. Ano po? Para itago ang tunay na saloobin ng mga traditional na politiko. Alam niyo, umpisan po natin sa panahon ni Tita Cory Aquino. Hindi ko sinasabing masama na naging Pangulo si Tita Cory. Ano po? Kanya lang, ano ba yung mga slogan po nila noon? The icon of democracy. Naglimbag ng 1987 Constitution na social justice. Social justice. Kung saan noong panahon, noong araw, iminulat ni Gat Jose Rizal, ang ating mga ninuno, what social justice is all about. Kung ano yung natutunan niya sa Europa. Sa Age of Enlightenment sa Europa na nagsimula ng 1700s. So yun din ang ginawa niyang pagmumulat sa mga Pilipino, at ayun nga, na isa puso, na isa isip, na isa puso, isa sinabuhay at isinakatuparan ni Gat Andres Bonifacio naman. At noong mga panahon yun, abay hindi po pwedeng labanan mo sa korte ang kaapihan ng mga ginagawa sa ating mga ninuno araw. No? Kasi ang korte noon, kung meron man, malakasan. No? Yung pong kutawagin nila ay Real Audiencia de Manila. No? Malakasan. Bakit o kamo? Aba yung pong Gobernador General na siya puno ehekutibo, siya din po ang Chief Justice. At siya din, ang punong mababatas, punong legislatura. No? All rolled into one. Isipin mo yun? So, wala kalaban-laban. Si Gato Rizal, biktima ng hukuman trial by palakasan. Yun po yung Real Audiencia de Manila, trial by palakasan. Ala pong silbi ang mga batas, ala pong silbi ang katotohanan, ala pong silbi ebidensya. Ang may silbi lang, yung palakasan niya di ba? Meron ako napanood na video, yung AI generated, na nagsasalita si Dr. Jose Rizal. At ang sabi niya doon, sa pinakabod, ang pumatay daw sa kanya ay yung kasinungalingan. Parang naglabas siya ng hinaing na ginamit daw ang kanyang pangalan para lang, kumbaga, maging matagumpay yung pagre-recruit sa katipunan. No po? Ginamit nila na siya daw ay isa sa mga pinuno, no, haligin ng katipunan na hindi naman daw totoo. No po? Now, sabi pa niya, lahat na nasulat, lahat na ng paliwanag, ibinaranda niya doon sa hukuman trial by palakasan, pero hindi siya pinakinggan. Ang takeaway ko doon, kahit totoo pa, na ginamit lang siya. No, kahit naniwala pa yung mga Kastila
na talagang ginamit lang siya. Pero, di pa rin siya nila iniligtas sa kamatayan sapagkat gusto nilang gamitin ang kanyang kamatayan para chilling effect. Para takutin ang ating mga ninuno. Awa ng Diyos, di man natakot. Talagang ipinagpatuloy pa nila yung himagsikan, di ba? So, Gato si Rizal, saan ka man naroroon ngayon, huwag ho kayo masyadong maghihinanakit sa mga katipunero. No, ha? Kinagat Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, sino pa yung nagtatag ng katipunan. Dahil, talagang ginamit kayo, isinakripisyo kayo ng mga Kastila para takutin ang ating mga ninuno, ang sambay ng Pilipino. Ano po? Anyway, so, di po totoo yung icon of democracy sapagkat di pa naman tayo nagkaroon ng demokrasya. Sapagkat ang talagang takalan, sukatan, timbangan, hugis at anyo ng demokrasya, kulay, ayun pong karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Democracy is government of the people, by the people, for the people. At ang poder ng people, hinuhugot dun sa kanilang karapatan humusga. Sovereign power to judge kung sino ang lumalabag sa batas at sino hindi. At kung ano ang talagang sentido komon, ang letra at espiritu ng batas. Mga mamayan. Dito ngayon sa atin, sino? Ano pa ng Kastila? Hanggang ngayon, sa atin. Hanggang sa panahon ngayon. Yung mga judges, sino ba yung mga judges na yan? Mga tuta yan ng mga nasa pwesto. Pwede silang tadyakan, paalis, pwede silang gawa ng kwento, kasuhan ng mga gawa-gawang kaso, at pwede silang ikulong ng wala silang kalaban-laban. Pwede rin pagbantaan ng buhay nila, maging buhay ng mga mahal na sa buhay. Iyan po ang meron tayong hukuman, trial by palakasan under duress. Obligado silang sumunod. Pag hindi sa sumunod, abortion ang kalalabasan nila. Abortion. Ano yung abortion? Yan po yung English ng kasabihan natin na patay kang bata ka. Abortion mo. So, hindi totoo. Nulit ko lang for crying out loud, di totoo na panumbalik natin ang demokrasya pagkatapos ng EDSA people power. Sapagkat in the first place, hindi pa tayo nagkaroon ng demokrasya. Ay nako. Sa panahon naman ni BR, ang slogan ni Ring noon, kaya natin ito. Anong kakayanin natin? Walang tumbok Di ba? Walang tumbok kung anong kakayanin natin. So, malinaw, ito yung slogan ni Ring naman po, pangguguyo, panguuto. At tunay naman, gumanda ba buhay natin? Sa panahon ni Cory, for crying out loud, may corruption pa rin Saan ba napunta yung mga na-sequester ni Marcos na sequester ng PCGG, ng mga asset na unang kinamkam ng mga Marcos at ng kanyang mga kroni. Di ba sa Kamag-anak Incorporated Nagkaroon ba ng biyaya tayong mga itsapwera? Wala rin Diba? So, kairap naman, ang slogan ni Ring niya noon, wither lang. So, hindi ko na nga matandaan Kay irap, parang wala din mahirap Parang walang kurap, walang mahirap din kumbaga Salvatore siya ng masang Pilipino. Kaya nga yung kanyang anak, anak niya masa daw. Mga slogan niya rin naman po yan, na walang tumbok po, walang tumbok na talagang pamamaraan na pwedeng takalin, sukatin at timbangin para masabi mo na ito talagang totoo, tunay ito. Kay GMA naman, pagkain sa bawat hapagkainan. Ang tanong, kanino hapagkainan kaya napupuno ng pagkain? Sigurado ako, hindi po sa hapagkainan nating mga nasa puwersa, 99.9 sa puwera. Doon po sa pagkainan ng mga traidor at kawatan, yun ang napupuno ng pagkain, pupuno ng grasya. Kay Pinoy, walang wangwang, walang kurap, walang mahirap.
Pero wala din nangyari. Although, hindi yung masyado ang korupsyon ng panahon ni Pinoy. Pero may corruption pa rin. Diba? Kasi nung umalis si Pinoy, malaki pa yung pondo na iwan, nabayaran pa yung mga utang. Nawinaldas naman ni Karma Digong. Pambira o. Karma Digong na ang sloganeering naman na ginamit ay, 3 buwan lang. Bigyan nyo ako ng 3 buwan. Palulutangin ko itong mga kawatan, no, mga drug lords doon sa ilog o sa Manila Bay. Ang bira, oh. Ang pinalutang niya yung mga kabataan, eh. Kaya tuloy naisip ko, siguro talagang may order itong si Xi Jinping sa kanya na yung mga kabataan mo na pag-asa ng bayan, para wag na magamit yung kanilang lakas, yung kanilang mga masil-masil sa giyera laban sa amin, extrajudicial killing mo na. Pagpapatayin mo. Parang gano'n eh, no, ha? Hindi na iwasang isipin yan, no, ha? So, PBBM naman, unity, team unity. Ang birang pati, so, unity, again, parang honesty din ito eh. Such a lonely world. Everyone is so untrue. Unity is hardly ever heard. Umiyok pa. Lalaki pa ako niyan. Mostly, wala hindi. So, ito po yung sinasabi po natin. Kailangan meron ho tayong panuntunan. Panuntunan. Para atin pong kilatisin, timbangin ang mga sinasabi ng mga politiko, kung ito ba'y panguuto, panggugoy, sloganeering lang. No? At wag hindi no tayong panggugoy at panguuto, no? Kasi karamihan dyan eh. Wala ka halos makikita sa mainstream media. Tignan nyo mga mainstream media, pakinggan nyo. Sa GMA, sa ABC5, no, sa ABS-CBN, UNTV, ano pa ba meron dyan? Iski sa mga radyo, madalang pa sa patak ng ulan sa Saudi Arabia na may nagsasalita dyan ukol sa Oplan dagdag bawas ng Komorikotong. Wala eh. Parang naka-silent mode sila. Parang nabubusalan eh. Sinasalpakan yata ng kwarta yung mga bunganga nila para wag magsalita ukol sa Komorikotong dagdag bawas. Minsan nga gagawin natin yan. Topic naman So mas sinasabi pa nila bobotante ang mga Pilipino. Naniniwala sa mga pambubola. Pero yan kinakamada na nila yan Alam niyo po, itong mga nagpapalabas ng survey at itong mga malalaking himpilan, kasama sila sa sindikato Sa tingin ko lang sa paniniwala ko O kasi hindi sila nagsasalita. Paliban na lang paminsan-minsan pagka may pero wala Pagka ginawa pa ng topic sa kanilang mga programa, ang dagdag bawas, binibigyan pa nila kamo ng proteksyon yung Comelec. Doon pa sila kumakampi. So, imbis na magtanong sila ng mga tamang tanong, yung mga tanong na pabor doon sa kanilang tinatanong sa mga Comelec-Kotong, pati na yung mga watchdog kuno. Non-frail, ano pa yung isa yan? Yan pang sa kumpa naman sa simbahan, PPCRB, Bantay Boto. Wala Lahat ng mga yan kasama sa sindikato sa paniniwala ko. Po. So, tayo po ang kumbaga tayong mga itsapwera. Tayong nasa hanay ng pwersa 99.9 itsapwera. Ang bukod tanging makapagtuldok
sa korupsyon. Pero siyempre, kailangan natin mag-organisa. Sapagkat watak-watak po tayo eh. So karamihan po sa atin bumubuo o marami sa atin bumubuo ng grupo para ibenta doon sa mga traidor at kawatan ng mga politicians. Apa, buo ng grupo sa Facebook, magbuo ng grupo sa kung ano-ano, para pagdating ng eleksyon, ikakalakal nila pa yung pondo. Wag ganun. Gayahin po natin ang ginawa natin mga ninunong katipunero. Kahit buwis buhay nga eh. Baka na lang. Bolos and spears, ika nga ni Yuyoy Bilimen versus guns and cannons. Kailangan po na humasa-hasa ng itak at magtulis-patulis noong kanang sibat. Ha? Ano ba yung sibat nila? Yung kawayan. Kawayan na manipis. Ano po? Yun ang ginagamit nila. Pinuto. Sabi ha? Pero hindi po naalintana. Sapagkat malinaw po at hindi sloganeering, hindi ng uto, hindi ng goyo, sigat Andres Bonifacio. Malinaw ang kanilang dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. No? Magtatag ng bayang malaya o malayang bayang demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury of we the sovereign people, justice system. Malinaw po. No? Walang sloganeering po doon. Pwede mong takalin, pwede mong sukatin, o pwede mo pong timbangin. Sapagkat bago tayo sinakop ng Kastila, uso na po sa ating bayang Magiliw ang hukumang, kung tawagin nun, hukumang balangay. Trial by jury of the Council of Elders. Maging yung dato po noon, hindi po siya ang naghumuhusga sa mga kaso. Yung Council of Elders. Oh. So talagang patas po na hustisya ang meron sa panahon po ng ating mga ninuno. At yun, ang gustong ipanumbalik ni Gat Andres Bonifacio. Oh. Dangan nga lang, pinaslang si Gat Andres Bonifacio ng Campo Aguinaldo. At ang pangarap Pinoy na makatarungan at makataulipunan na kanilang buwis-buhay na pinaglaban kasamang pinaslang. Kaya sa 1898 Constitution, 1935 Constitution, 1978-73 Constitution, at 1987 Constitution, ipinagkait sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Kaya nangyari, ang may control sa mga hukuman, siyempre, ang mga traidor at kawatan na kuno ay mga politicians. Nadidiktahan po nila yung hukuman. Kaya ito tayo. Nababoy ng gusto ang ating buhay, ang ating lipunan. Ang batas, ang ebidensya, ang katotohanan, ala kong kwenta sa hukuman trial by palakasan. Napipilipit eh. Nababaliktad. Ha? Kaya, yan po nagdudubilat ng katotohanan. And so, tayo po ay magluluklok ng mga juror advocate candidate simula 2028. No? Ang ating po mga kandidato, obligado po sila mula Pangulo hanggang Kagawad. No? Obligado po silang pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mamayan. Kung saan lalagay doon, pipirma nila na sa loob ng 3 buwan, pag sinalukrok na sa pwesto, umpisa naman ng trabaho, kailang ihain nila ang amenda sa Bill of Rights. Karapatan sa trial by jury. Sa Senado, sa Kamara, sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglalawigan, Sangguniang Panlungsod. Kung mayor ka naman o presidente, siyempre, endorso mo yung panukala. At pag hindi po na ginawa yan sa loob ng 3 buwan, kailangan nilang mag-resign sa pwesto. Maging yun man, pag resign ayaw lang gawin,
pwede gamitin yung kanang pirmadong covenant, kasunduan, para maghain ng petisyon, mandamos petisyon sa Korte Suprema nang sila ay maalis sa pwesto. Siyempre, pag ayaw ng pumirma, ay wala silang karapatan na sumali sa ating team juror. At kung ako tatanungin, o hindi man ako masusunod, no po, kasi talagang may final say yung pong mga miyembro. Mga miyembro. Sa national position, yung pong National Directorate Board. Sama na doon, lahat ng charter president. Kumbaga yung unang nagtatag ng chapter. Yan po yung charter president sa lahat po ng barangay sa buong Pilipinas. At yung chairman. At syempre, yung po mga committee chairman ng mga committee sa sari-saring committee ba, ano po. At syempre, yung pong mga national director o yung mga incorporator / director ng partido KKK 2.0 Demokratiko. No? Yan po ang bubuo ng National Directorate Board na siya pong magbubutuhan kung sino ang nonombrahan bilang Pangulo, Vice President, saka po yung mga senador at yung party list. Ano po. Pagdating naman sa baba, congressman, gobernador, mayor, konsehal, barangay chairman, kagawad, yun na pong mga local naman na members ang siya pong magpapasya. Majority rule, demokrasya po paiiralin po natin dito po sa ating partido KKK 2.0. So kwentas claras po yan, ha? At ang partido po natin ay plataforma. Hindi po pera-pera, ha? Hindi pera-pera. Hindi pera-pera. Plataforma. So anumang oras, kung meron sa inyo na gustong tumakbo sa anong posisyon, inapag nyo lang, gamitin natin ang social media. Kasi dyan lang natin, dyan tayo huhugot ng lakas, eh. Diba? Dyan di tayo mabubusalan, eh. Diba? Gamitin natin ang social media, lapag mo, ang yung ang pagnanais na tumakbo sa kung anumang pwesto sa 2028 at inapag mo na rin yung iyo pong mga plataforma. At pag iyan ay nagustuhan ng ating mga kapartido, siyempre, obligasyon naman ng mga miyembro ng partido na suportahan, mag-ambagan, piso-piso, 5 piso, basta kung magkano ang kakayanin ng bulsa ng bawat isa. Socialize, kumbaga, ambag ang mangyayari. Po. Pero, constant, yung isang sagradong boto, tigil-tigil sa natin sagradong boto, ilaan na yan sa ating mga juror advocate candidate. Yan lang po, bukod tanging paraan para po mabawi natin ang pamalaan sa mga traidor at kawatan. Paano naman yung komunikotong? Citizens arrest po natin sila. Yan po, isa sovereign power natin. Paano natin gagawin yun? Sa bawat presinto, mag-organisa yung ating pong mga kapartido para bantayan ang balota. Hindi lang basta bantayan, kundi isagawa ang random manual audit. Bawat polling place, palagay mo na pipili tayo ng mga 5 ballot boxes. 5 ballot boxes. Sa dami naman natin, di ba? Pwedeng isang random manual audit ang gagawin bawat balota. So, may camera, naka-live stream. At kapag may napansin tayo doon na may dagdag bawas doon sa kanilang application, in particular, yung pong vote counting application, dakmain na natin yung pong 7 mga taga-Comelec,
7 mga komisyoner, ano po, nakmay na. Dalhin sa luneta, doon litisin in public. At patawan ng parusa, ano yung sunod sa batas? Ano yung sunod sa batas naman po? Sovereign power po natin yan. Wala po pwedeng sumagka sa atin yan. Ha? Kasi sovereignty resides in the people. Government authority emanates from them. No? Hindi po labag sa batas naman din yung ating gagawin sapagkat hinahanap lang naman natin ang katotohanan. No? Po ba? So, hindi na natin kailangan mag-people power. Pag may karapatan na tayo sa trial by jury, araw-araw ang people power natin hindi sa kalye, kundi doon sa korte. Po ba? Mas okay yun. Hindi po ba kaysa magpapa-init tayo sa isa. Ang bira, ano ha? Po ba? Diyan, iyan ang dapat natin na pagkakaisa. Sipin nyo, 133 anyos ago pa ito, na-research na ni Gat Andres Bonifacio kung paano magkakaroon ng makatarungan at makataong lipunan sa ilalim ng demokrasya ala Amerika. Pero naharang siya ng mga traidor at kawatan, pati yung pangarap yun ay naharang. Pero tayo ngayon, sa sagradong boto na lang ang kailangan natin. Dahil salamat din sa kanila, kahit papano, demokrasya ang meron tayo. Kahit huwad na demokrasya, ibig sabihin, hindi masyadong kumpleto, kulang-kulang. At ang pinaka number 1 pa man din, kumbaga, angkla ng demokrasya ang nawala sa ating Bill of Rights. No? Ang Bill of Rights po, tanda natin, ito yung pinakamahalagang dokumento sa balat ng saligang batas. At ito po ay kalasag at tabak ng mga soberanong mga mamayan laban sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Kung ito'y kompleto. At ang numero 1 pong rekado ng matibay na Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Yan ang ipinagkait sa atin at nandun sa kamay ng mga traidor at kawatan. Kaya ito tayo. Ganito tayo. So, paano? Naway, nakapag-dudulot ako ng kamulatan. Ano po, ang aking pong sentido ko mo, naway, may natutunan po kayo. Ano po, at salamat po. Salamat sa inyo pong panahon sa panunood po nito. At syempre ating pong protocol, like, share. Ano po, nang sa ganun ay marami po tayong maimumulat ng mga kahanay natin sa puwersa. 99.9% it's sa puwersa. Muli ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juro, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang! Juro. May God bless us all. May God bless Philippines.